Sa darating na pasukan, aarangkada ang libreng tutorial program ng DepEd para matulungan ang mga estudyante sa pampubliko at pribadong paaralan na hirap po sa pag-aaral. Nakatutok si Nico Wahe. History of sorcerer. The oldest sorcerer-like sport was played over 2,000 years ago. In accident, Chinese, Greek and Roman plotters. Ang incoming grade 7 student na si Nonong, hindi niya tunay na pangalan. Aminadong hirap sa pagbasa. May mga salita kang hindi alam? Opo. Eto, anong basa dito? Anong basa dito? Sorcerer. Sure ka na? Sorcerer yan? Yata. Ano yung sports na... Soccer pala. Yun. Pinagbasa ko rin ng kapatid niyang grade 4 pupil. Ang resulta, History of soccer. The oldest soccer-like sport was played over 2,000 years ago in ancient Chinese, Greek, and Roman cultures. ang kanilang ina, aminadong hindi na gaanong natututukan ng pag-aaral ng mga anak, lalo na ng kanyang panganay. Hindi ko na kasi talaga sila masyado natututukan kasi kailangan po namin trabaho para sa kanila. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 5.58 ng mga estudyanteng graduate ng high school edad 10 to 64 years old ang functionally illiterate o may problema sa comprehension at understanding o hindi nila naiintindihan ang mga nababasa nila. Ayon sa DepEd, gumagawa na sila ng paraan para masolusyonan ang problemang yan. Sa darating na school year, i-activate ng DepEd ang kanilang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa ilalim ng Republic Act 12028. Dito, ibang set ng mga guro ang tatayong tutor sa mga nasa grade 1 to 10, kabilang ang mga matagal na hinto at kababalik pa lang sa pag-aaral. Mga below minimum ang proficiency level sa reading, math at science, at iyong mga laging bagsak sa mga pagsusulit. Assess po natin yung mga bata. Para malaman natin sino sa mga bata ang kailangan ng tutorial. Hiwalay po sa klase nila yon. Pwede po itong bago ang klase nila or pwede rin pagkatapos ang klase nila. Pwede rin pong weekend. Depende po sa kakayahan ng school at saka availability ng mga tutors nila. Libre ang programang ito na layong solusyonan ang learning gap sa mga estudyanteng may mahinang komprehensyon. Good news ito para sa nanay ni Nonong. Malaking tulong po yun para mas ma-improve po yung yung pagbabasa. Imbis na ilalaan niya na lang sa ganun kaysa maggala-gala siya. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.